So sa video ito, pag-usapan natin ang tungkol sa idling stop system. Paano at kailan nga ba ito gumagana at kung paano ito nakakatulong sa atin sa kalsada. So para po sa mga hindi nakakaalam, ang idling stop system ay feature sa ating mga motor na kung saan kapag naka-on po ito ay magagamit po natin siya kapag humihinto po tayo sa kalsada at kapag may inactivity po ng 3 seconds or hindi po natin pinipihit yung ating mga throttle, or kapag nakahinto tayo kagaya nito, nakabuhay yung ating mga makina, then after 3 seconds, 1, 2, 3, magbibiling po yung idling system, kasabay po nun mamamatay po yung ating mga engine. So hindi po yan gumagana yung ating mga engine, maririnig po ninyo na wala pong tunog. Ngayon kapag inikot naman po natin yung ating mga throttle, gagana po ulit yung ating mga engine. So ganun po nagfa-function at gumagana yung idling stop system po natin. Hindi na natin kailangang ulit i-start yung ating mga motor. So usually kapag naka-on po yung idling system natin, kadalasan po natin siya magagamit kapag traffic, kapag pahinto-hinto po yung daloy ng sasakyan at pahinto-hinto. Also pati na rin po sa stoplight. So katulad po nito, nasa stoplight po tayo at naka-on po yung ating mga idling stop system. So kung makikita nyo, alam po nating naka-on yung ating mga idling stop kapag nakailaw po itong letter A, at ito po yung switch po niyan. So after 3 seconds, magbiblink po yan at mamamatay yung ating mga engine. So dahil naka-red naman po yung stoplight natin, mas okay na nakapatay yung ating mga engine para nang sa gayon hindi tayo kumukonsumo ng maraming gasolina at also hindi po umaandar yung ating mga engine or nanginginig po tayo sa kalsada. So then naka-green na po, ikot lang natin yung throttle, then biglang buhay na po yung engine natin. So napaka-convenient po, no, dahil hindi na po natin kailangang i-start or i-off yung ating mga engine, dahil kusa na po siyang mamamatay at kusa na po siyang mabubuhay sa pag-ikot lang ng throttle. So meron pa ulit stoplight dito, try natin subukan. So yan, pagkahinto natin, magbiblink po ulit yan, ayun, patay yung engine natin. So hindi na natin kailangang pihitin yung susian natin para mamatay siya. So yan, go na po, ikot lang yung throttle, then ayun, larga na ulit tayo. So yung idling stop system po ay makikita po natin sa Honda Click 150, Honda Click 160, pero wala pa po siya sa Honda Click 125 version 2, version 3, kahit sa version 1. Pero sa ibang brand po ng Honda kagaya ng PCX, ADV, alam ko meron ding idling stop system yung mga yan. So yung pangalan niya na idling stop ay nanggaling from the root word na idle. Ibig sabihin po ng naka-idle sa motor is nakabuhay or gumagana yung makina. Idling, ibig sabihin, yung pagkabuhay ng makina ay pwede niyang patayin. Idling stop. Kaya tinawag siya na idling stop system. By the way, para makita nyo ng malapitan, ito po yung switch ng idling stop po natin. So meron po diyang parang Avengers na A, tas may paikot, tas may letter A sa gitna, tapos may nakasulat po siya na off. So kapag nakapindot po yan, ibig sabihin po naka-off po yung idling system po natin. Also makikita naman natin sa panel po natin yung indicator ng idling system po. So kapag in-off po natin yan, sabay po mamamatay yung A dito or yung idling stop indicator. Tapos kapag pinindot naman po natin yung A na walang nakasulat na off or yung ilalim na button ng idling stop switch, ay lilitaw po yung letter A na indicator or yung idling stop indicator. So kailan po ba yung mga times na kahit pindutin po natin yung idling natin ay hindi po siya gumagana? Kasi may mga ilang case po na hindi po natin agad magagamit yung ating mga idling stop system. So bakit po ba ganon? Una sa lahat, base na rin po sa manual ng Honda Click, kailangan po ay napainit po natin yung ating mga makina or na-warm up po natin yung ating mga engine bago po tayo lumarga. Then sa ganung paraan ay magagamit po natin yung ating mga idling stop system. Alam po natin na hindi po gumagana yung idling stop po natin or hindi pa mainit yung ating mga makina kapag inon po natin. Halimbawa inon po natin yung ating idling stop, tapos bigla po siyang mawawala. Lilitaw po siya pero mawawala din after mga 2 seconds. Pero kapag nag-stay po yung logo ng idling stop indicator dito sa ating panel,
ay ibig sabihin activated po or mapapagana natin yung cut-off system niya. So kapag huminto po tayo, mamamatay yung ating mga engine. Pero kapag wala po yung logo na yan, kahit inon po natin, ay hindi po gagana yung idling stop system. In case man po na hindi natin na warm up yung ating mga makina, sabihin na natin cold start po siya, so umaga ginamit po natin, medyo malamig pa yung makina niyan, ibig sabihin po ba nun, hindi na po natin magagamit yung idling stop natin dahil hindi na warm up? Hindi po. Mas matagal lang pong mag-activate yung mga idling stop natin dahil kailangan po munang mapainit yung ating mga makina. So kapag cold start tayo tapos pinagana na natin yung ating mga motor sa kalsada, walang warm up, sa kalsada na natin papainitin yung ating mga engine natin. At kapag nagkaroon na ng time na nag-stick na po or lumitaw na po yung ating mga idling stop indicator dito, ay mapapagana na po natin siya. Actually, kung gusto po natin malaman na activated na po siya, on lang po natin yung ating idling stop. Then kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, di ba, kapag hindi pa warm up yung engine, mamamatay din po yan kahit na inon natin. Ngayon kapag nagkaroon na po ng time na uminit na po yung ating mga engine sa kalsada, ay kusa din pong lilitaw yung letter A na to or yung indicator ng idling stop. So sa ganung paraan, alam na po natin na activated na siya at magagamit na po natin. Pangalawang requirement po para gumana yung idling stop system, ito hindi naman masyadong problema to dahil sabi dun sa manual po ng Honda Click, kailangan 10 kilometers per hour, kung di ako nagkakamali, flash ko na lang dyan, 10 kilometers per hour yung kailangang bilis ng takbo natin para mag-on po yan. Halimbawa, given na na-warm up po natin yung ating mga motor, so gagamitin na po natin yan, napainit na natin yung mga makina, tapos unti-unti mong pinipihit yung throttle, hindi po lilitaw yung ating idling stop indicator hanggat hindi po umaabot ng 10 kph dito or 10 kilometers per hour yung ating mga takbo or yung bilis ng ating mga motor. So sa ganung bagal, parang naglalakad lang yun eh. Syempre tayo kapag lumalarga 20 agad, 30, 40, yung mga 10 kph malabo naman yan madalang lang yan. Di bali na lang talaga kung paglabas mo ng garahe, traffic agad, yung tipong parang nagpo-prosesyon yung mga sasakyan, ayun, di mo muna magagamit. Pero kung sakaling bumilis ka na ng konti, lumagpas ka na ng 10 kph, lilitaw na po yung indicator. So yung mga requirement po na yon na base sa manual na kailangan uminit yung engine, kailangan natin tumakbo ng medyo mabilis-bilis, is para makapag-ready po yung ating mga makina at para magkaroon ng sapat muna na power bago po natin gamitin yung idling system po natin or idling stop system. Kasi kumbaga kumukuha po muna ng buwelo yung ating mga makina para in case po na ginamit po natin yung idling stop po natin, is parang may reserve energy na po siya, at kapag nahinto tayo sa traffic, na-cut off yung engine, di ba? Mabubuhay po natin ulit yung ating mga makina dahil na-warm up na po natin yung engine sa pamamagitan ng ikot lang ng throttle. Kasi kung in case man na walang sapat na energy at hindi po natin nagamit yung idling stop system or napindot, ay kakailanganin po natin ulit gamitin yung ating mga push start button dito. So kailangan po ulit mag-send ni starter natin ng signal sa stator para mag-start yung ating mga motor. Pero kung sapat yung warm up ng ating mga engine, iti-trigger lang po ng ating mga throttle, yung ating mga throttle body, at matitrigger na pong gumana yung ating makina kapag naka-idling stop. Hindi ko na masyadong pateteknikalin kasi talagang madugo yung explanation yan Basta tandaan nyo na lang yung basics sa kung kailan natin siya magagamit. Kasi baka magulat kayo na, oh, hindi gumana yung aking idling stop. Dinala nyo na sa mekaniko, hindi nyo alam, kailangan palang i-warm up yung engine bago lumitaw yan. Mga ganon, basta alam nyo lang yung mga basics kung paano pagaganahin to. By the way nga pala, pag-usapan naman po natin yung mga ilang factors kung bakit kahit naka-on po yung ating mga idling system ay minsan ay nauudlot po or na-off natin. Kailan nga ba yung time na kahit naka-on yung idling system natin ay hindi po natin siya ulit magagamit? So bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa na lang, hihinto po tayo sa kalsada, naka-on po yung ating mga idling system. So hihinto po yung ating engine, 3, 2, 1, huminto. Tapos throttle po tayo,
under po ulit yan. So same process pa rin. So kapag huminto po ulit tayo, namamatay po ulit yung ating mga engine. Ngayon magkakaroon po ng time na hindi po natin ma-on ulit yung ating mga engine sa ating throttle kapag pinatay po natin yan. So halimbawa, nakahinto ka, nagbiblink yan, aksidente pong napatay to, then in-on mo ulit. Kumbaga nasagi mo lang tapos gusto mong on ulit yan. Ngayon hindi na po siya magbiblink katulad nung kanina. So kahit pihitin mo po yung inyong mga throttle ay hindi na po ulit gagana yung inyong mga idling stop system. So yung way para mabuhay ulit yung inyong mga engine is start po ninyo yung inyong mga motor. Then dun pa lang po ulit gagana yung idling stop system natin. Kung makikita nyo, nagbiblink ulit siya. So isa pong factor yon, kapag in-off nyo tas in-on po ulit ninyo yung inyong mga idling, hindi po ninyo mapapagana yung inyong mga motor sa throttle. Kumbaga sa start ulit kayo. Ngayon, pangalawang factor kung bakit hindi ulit gagana yung inyong mga idling system is kapag binaba ninyo yung inyong mga side stand. So pagkababa natin ng side stand, nag-steady po ulit yung ating mga indicator. So ulitin po natin. Start lang po natin. Then ayan, mapapagana po natin yung idling ulit. Nagbi-blink po yan ha. So bababa ko yung side stand. Ayan, papakita ko sa inyo yung indicator. Bababa ko yung side stand natin. So from blinking, ayan, nag-steady po siya nung binaba natin yung side stand. So sa ganung case, kahit itaas po natin yung ating mga side stand, hindi po magbiblink ulit yung ating mga indicator or magagamit po yung throttle para mabuhay yung ating mga motor. So yung way po ulit is start ulit tayo. Then kapag ka-start natin, hindi nakababa yung side stand, magbiblink po ulit yan. So gagana. So yun po yung mga factors kung kailan nauudlot po yung paggamit natin ng idling stop system. So in case man po na nasa stoplight kayo at gusto nyong gamitin yung idling stop system nyo, is wag nyo pong i-off at i-on yung idling system or ibababa yung mga side stand, dahil sa ganung paraan po is mauudlot po or hindi rin natin magagamit yung idling stop system po natin. So sayang naman kung gustong gusto mong gamitin, no, tapos naudlot lang din pala. So parang nag-effort ka ulit, mag-effort ka ulit na mag-start button or pindutin yung start mo. Kasi kapag naka-idling tayo, kahit galawin mo lang ng konti yan, kahit isang daliri lang, basta matrigger yung throttle, aandar po ulit or gagana po ulit yung ating mga engine. So yung next ko naman po na ituturo kung paanong hindi makakasagabal yung idling stop system natin kapag ginagamit natin siya. So kasi may mga time na kapag naka-on yan, di ba, kagaya ng sabi ko, kapag 3 seconds of inactivity at kapag nakahinto tayo ay mamamatay po yung engine natin. Ngayon kung traffic, tapos yung usad, andar, tigil, andar, tigil. So hihinto yung mga sasakyan, siguro usad ka ng 5 seconds, tapos mag-stop ulit ng 5 seconds, tapos usad 5 seconds, tigpa 5 seconds, andar, tigil. Ngayon medyo hindi na nagiging reliable sa iyo yung idling stop system. Kasi may time na ibibira mo na yung throttle, mamamatay na pala yung engine kasi naka-idling stop. May mga ganong cases eh. Halimbawa na lang ganito, traffic, tapos bigla kang hihinto. Ngayon, traffic, kunyari may sasakyan sa harap, tapos under ka na sana, kaso bigla pang namatay. So parang hindi na reliable sa'yo. So ulit-ulit na nangyayari yon. Ang next na gagawin mo is papatayin mo na lang yung idling stop system. Ngayon, what if gusto mong gamitin to sa time na gusto mo? Pwede bang matic na pindutin mo siya para magamit mo? Or parang i-activate mo lang pag gagamitin mo na? Ang sagot po dyan ay pwede po. Pwede po natin siyang gamitin sa oras na gagamitin na po natin. Or pwede po nating i-switch yung button pag gusto na po nating mag-idling stop system. Halimbawa sa stoplight, ayan, medyo naka-red pa yung stoplight doon. Tapos take note lang na naka-off pa yung ating mga idling system. Wala pa siya sa indicator, naka-off dito sa switch. Ngayon, halimbawang nakalimutan natin i-on yung ating mga idling stop, tapos gusto po natin siyang gamitin, pwede po natin siyang gamitin rekta. So yung gagawin po natin, i-on lang po natin to, naka-under po yung ating mga engine ha, tapos lilitaw po yung ating mga indicator, tapos magbi-blink din po yan. So ibig sabihin, magagamit pa rin po natin yung ating mga idling stop. So in case man po na gumana na po yung stoplight,
or nag-go na po, pwede po natin pihitin yung throttle. So parang rekta po natin ginamit yung indicator natin. So yan, 1 na po. Ayan, throttle tayo. O yun, napagana po natin. Tapos in case man po na traffic ulit, medyo hassle na ulit paggamit ng idling stop kasi papatay-patay yung makina mo, pwede mo pong i-off ulit yung inyong mga idling stop switch para mag-off siya. Then kapag darating yung time na traffic na, yung mahabang traffic na talaga, pwede mo siyang i-on ng rekta. So ganun yung ginagawa ko minsan kapag nakaabala sa akin yung idling stop. May mga time kasi na nagtutugma yung pagpatay niya sa pag-andar ng traffic, di ba? So ganun yung isang technique na ginagawa ko. Pag nasa stoplight na, traffic na, dun ko pa lang siya rektang i-on. Para hindi po kayo nagugulat at dumarating sa time na nabibigla, na biglang namamatay yung inyong mga engine, di ba? Minsan nakakataranta din yung gano'n. Kaya naman minsan mas okay din na rekta na lang na pindutin kapag gagamitin na. Hindi naman po masama sa ating mga engine yun. Halimbawa, eto naka-stoplight, naka-off pa yung ating mga idling. So click lang po natin yung idling, on po natin. Ayan, mag-on po yung ating mga idling stop system. Ayan, magbiblink po siya. So ano nga po ba yung advisable na tagal kung kailan po natin gagamitin yung ating mga idling stop? Kasi may mga case po na sobrang tagal ng traffic at sobrang tagal ng mga stoplight. Ito pa po yung isa yung kailangang tandaan. Kapag sobrang tagal na po or sobrang haba ng oras na gugugulin natin, na gagamitin natin yung ating mga idling stop, o yung pinakasagad ko siguro is 3 minuto. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, kapag naka-on po yung ating mga motor at hindi po gumagana yung engine, nakabuhay po yung ilaw niyan at yung gumagamit po at kumukuha po ng kuryente sa ating mga baterya. So yung ating mga baterya may voltage po yan na tinatawag, di ba? Ngayon, kapag sobrang haba po ng time na naka-shut off yung engine natin, nakabukas po yung ilaw natin, panel, so sa ating baterya pwede pong bumaba yung ating mga voltage dahil hindi siya nare-recharge. So yung ating mga magneto at stator po kasi yung nagpapagana or nagcha-charge ng ating mga baterya. So kapag po naka-off yung ating mga engine, ay hindi po nagcha-charge yung ating mga baterya. Kaya naman po kapag sobrang haba na ng ginugugol natin na naka-idling stop po tayo, sabihin na natin pinakasagad mo na 5 minutes, buhayin na lang natin ulit yung ating mga makina or i-off na po natin yung ating mga engine. Halimbawa yung traffic 10 minutes pala yung aabutin, no? Either painitin mo siya every 3 or 5 minutes, buhayin mo siya, or patayin mo na lang, i-shut off mo na lang yung engine, pihitin mo yung susuyan para mag-off. Para sa ganung paraan hindi po madiskarga yung mga baterya po natin. So ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang idling stop system. Bye bye.